Ngunit nang siya na mismo ang pumasok upang isara ito, doon niya narinig ang isang mahinang bulong sa kanyang likod. Huwag kang lilingon. Nanigas siya sa kinatatayuan. Hindi na niya alam kung guni-guni lang ba ito o totoo na. Ngunit isang bagay lang ang alam niya. Hindi na siya nag-iisa. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay niya sa doorknob. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang batok. Napapikit siya. Pilit na hindi pinapansin ang kilabot na bumabalot sa kanya. Ngunit bigla niyang narinig ang isang tunog. Mahina, parang tunog ng kuko na humahagod sa kahoy. Mula sa itaas ng hagdan. Hindi niya kayang lumingon. Hindi niya kayang gumalaw. Ngunit naririnig niya ang tunog na papalapit ng papalapit. Nang sa wakas ay nagkalakas loob siyang humakbang paatras. Isang malamig na kamay ang biglang humawak sa kanyang pulsuhan. Napasinghap siya. Ngunit bago siya makasigaw, isang anino ang dumaan sa harap niya. Isang bata, nakangiti, ngunit walang mata. Ang katawan niya ay tila nagyelo, hindi siya makatakbo. Nagsimula nang kumupas ang ilaw sa buong bahay at isang nakabibinging bulong ang pumuno sa paligid. Nakikita ka namin. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon niya? Sa tingin mo, may paraan pa ba siyang makatakas? O ito na ang katapusan niya? Disclaimer, paalala. Ang video na ito ay hindi para sa mahihina ang loob. Maaaring magdulot ito ng matinding kaba, takot, at hindi maipaliwanag na pakiramdam. Panatilihing bukas ang ilaw kung kinakailangan. Ikaw ba ay talagang mag-isa habang nanonood? Siguraduhin mong walang nakatingin sa iyo mula sa dilim. Malamig ang hangin ngayong gabi. Tahimik ang paligid, halos maririnig mo lang ang mahihinang tunog ng mga kuliglig sa labas ng bintana. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa iyo. Parang may nakamasid. Hindi mo ito maipaliwanag, pero parang may ibang presensya sa loob ng silid. Sa madilim na kanto ng kwarto, may aninong hindi gumagalaw. Maaring ito'y isang patong lamang ng mga bagay-bagay, pero bakit parang masyadong buo ang hugis nito? Pilit mong binabaliwala. Iniisip na baka pagod ka lang at guni-guni mo lang ito. Pero habang tumatagal, lumalalim ang kaba sa iyong dibdib. Nagsisimula ng bumilis ang tibok ng iyong puso. Bigla mong naalala ang kwentong narinig mo noon. May isang bahay na sinasabing may nakatira. Ngunit hindi mga tao. Sabi ng matatanda, minsan daw ay mararamdaman mo na lang na may nakatayo sa likod mo. Hindi sila gumagalaw, hindi sila nagsasalita. Pero naroroon sila, nakatitig lang. At ang pinakamasama, hindi mo dapat silang tinitingnan ng direkta. Dahil kung gagawin mo, hindi mo na sila maiiwasan. Huminga ka ng malalim, pinipilit ang sariling huwag magpadala sa takot. Isa lamang itong video. Wala itong magagawa sa iyo, hindi ba? Pero bakit parang lumalamig ang iyong batok? Parang may mabigat na presensya sa likuran mo. Alam mong wala kang kasama sa kwarto, pero hindi mo magawang lingunin ang likod mo. May bumubulong sa isip mo. Sigurado ka bang mag-isa ka lang? Sa kwento, may isang batang babae na mahilig manood ng horror videos sa gabi. Hindi siya natatakot. Sa katunayan, ini-enjoy niya ang kilabot na dulot ng bawat kwento. Ngunit isang gabi, may napansin siyang kakaiba. Habang nanonood siya sa kanyang laptop, sa gilid ng screen, sa refleksyon ng madilim na bintana, may nakatayo. Maliit lang, parang bata, pero hindi niya maaninag ang mukha. Nais niyang ipikit ang kanyang mga mata at isipin na guni-guni lang ito. Pero paano kung hindi? Sinubukan niyang patayin ang laptop, ngunit hindi ito namatay. Nagpatuloy ang video sa pag-play. Kahit pinindot niya na ang power button. Sa screen,
Isang madilim na hallway ang nakikita. May isang babaeng nakatalikod, nakatayo sa gitna. Dahan-dahan itong lumingon, pero hindi makita ang mukha. Bigla siyang napasinghap nang mapansin niyang hindi lang sa screen ito nakikita. Nasa refleksyon din ito ng kanyang bintana. Napaatras siya, pero hindi niya magawang kumurap. Nang tuluyan ng lumingon ang babae sa video, isang malakas na ingay ang pumuno sa kanyang silid. Parang may bumagsak sa loob ng kanyang aparador. Nanginginig niyang inabot ang cellphone niya, sinusubukang sindihan ang flashlight. Ngunit bago pa man siya makagalaw, may mabigat na kamay na dumampi sa kanyang balikat. Nagpumiglas siya, napasigaw, ngunit sa kanyang paglingon, wala siyang nakita. Nanginginig niyang inilibot ang paningin sa paligid ng kwarto. Ang aparador ay bahagyang nakabukas, pero wala namang bagay na nahulog mula rito. Sinubukan niyang kalmahin ang sarili. Baka guni-guni lang ito. Baka dala lang ng pagod. Ngunit nang ibalik niya ang tingin sa kanyang laptop, hindi na ordinaryong video ang nakikita niya. Sa screen, hindi na madilim na hallway ang nakapalabas. Sa halip, ang sarili niyang kwarto. At siya mismo ang nakikita niya sa video. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Sa video, nakaupo siya, pero may isa pang anino sa likod niya. Dahan-dahang lumalapit. Hindi niya makita ang mukha nito, pero ramdam niya ang matinding pangamba. Biglang nag-flicker ang ilaw sa kanyang kwarto. Parang may kung anong enerhiyang bumalot sa paligid. Sumisikip ang dibdib niya, nanlalamig ang kanyang balat. Sa kanyang peripheral vision, may gumalaw sa sulok ng silid. Hindi na niya kayang tiisin. Mabilis niyang kinuha ang unan at itinapon ito sa madilim na kanto. Walang tunog. Walang anuman. Mabilis niyang hinablot ang cellphone at binuksan ang kamera upang tingnan ang paligid. Ngunit sa screen ng kanyang cellphone, nakita niya ang hindi dapat makita. May isang bata. Walang mata. Nakatayo sa likod niya. Nakangiti. Mabilis niyang ibinaba ang cellphone at tumakbo palabas ng kwarto. Humihingal. Bumaba siya sa sala. Sinisiguradong gising pa ang kanyang ina. Ngunit madilim at tahimik ang buong bahay. Nang subukan niyang tawagin ang kanyang ina, walang sumagot. Sa halip, mula sa itaas, narinig niya ang marahang pagkaluskos. Parang may naglalakad sa loob ng kanyang kwarto. Hindi niya na alam kung anong gagawin. Lumapit siya sa pinto, ngunit sa kanyang paglapit, napansin niyang nakabukas ito ng bahagya. Kahit sigurado siyang isinara niya ito kanina. Tumayo siya sa harapan nito. Hinihintay kung may lalabas mula sa loob. Ilang segundo ang lumipas at wala namang nangyari. Disclaimer sa katahimikan ng gabi. Lumalangit-ngit ang mga sahig sa lumang bahay na pinasok ni Eliza. Ang dampi ng hangin ay parang may gustong bumulong sa kanya. Pero wala siyang naririnig, kundi ang mahina niyang paghinga. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng maiitim na ulap, nag-iiwan ng kakaibang liwanag sa loob ng bahay. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay humalo sa malamig na simoy ng hangin. Nagpapahirap sa kanya upang huminga ng malalim. Kanina pa siya nakakaramdam ng bigat sa dibdib mula nang makapasok siya rito. Ang bahay na ito, ayon sa mga matatanda sa baryo, ay hindi dapat pasukin. Ngunit hindi siya naniniwala sa sabi-sabi, hindi hanggang sa mismong sandaling iyon. Ang kanyang mga daliri ay naglalanda sa lumang hapag. Ramdam ang gaspang ng kahoy na tila may maliliit na ukit. Nang tingnan niya ito sa mahina niyang flashlight, nakita niyang may nakaukit na mga salitang hindi niya maunawaan. Para silang punit-punit na titik, paikot-ikot na parang hindi likha ng normal na kamay. Napalunok si Eliza. May malamig na hangin na dumampi sa batok niya, ngunit hindi gumagalaw ang mga kurtina. Hindi iyon normal. Napalingon siya sa kaliwang bahagi ng bahay.
Isang malaking aparador ang nakatayo roon. Tila naghihintay na may magbukas dito. Hindi niya gustong lapitan ito, pero parang may puwersang nagtutulak sa kanya. Isa-isang lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib habang dahan-dahan siyang lumalapit. Sa labas, may mga yapak na tila naglalakad sa basang putik. Hindi niya ito naririnig. Ngunit kung may sino mang nakatayo sa tapat ng bahay, makikita nilang may dumadaang anino sa malabong salamin ng bintana. Ngunit walang ibang tao rito. Wala, maliban kay Eliza. Bumalik ang tingin niya sa aparador at sa pagitan ng lamat sa kahoy, may nakita siyang kumikislap na bagay. Nilapit niya ang kamay niya rito. Nanginginig, ngunit determinado. Ngunit bago niya ito mahawakan, may naramdaman siyang malamig na paghinga sa kanyang tainga. Napapitlag siya at lumingon, ngunit wala namang tao sa likod niya. Napalunok siya at biglang may humawak sa kanyang balikat. Sa sobrang takot, napasigaw siya at napaatras. Tumama ang likod niya sa dingding. Pinakiramdaman niya ang paligid, ngunit wala siyang ibang makita kundi ang nakabukas na aparador. Hindi niya ito binuksan. Hindi niya ito ginalaw. Pero ngayon, nakanganga ito. Animoy inaanyayahan siyang sumilip sa loob. Sa kabila ng takot, hindi niya napigilang lumapit. May isang lumang kahon sa loob, balot ng pulang tela na tila may bahid ng pinatuyong dugo. Nanginginig niyang inilapit ang kamay niya dito at dahan-dahang tinanggal ang tela. Isang lumang notebook ang laman. Ang balat nito'y tila yari sa punit-punit na balat ng hayop. Nang buksan niya ang unang pahina, isang pangalan ang nakasulat sa dugo ang tinta. Pangalan niya, Eliza. Napasinghap siya at naitapon ang notebook. Ngunit sa pagbagsak nito sa sahig, tumunog ito na parang bumagsak sa tubig. Hindi na siya huminga. Paano nangyari iyon? Napatingin siya sa sahig. Tuyo ito, ngunit sa ilalim ng notebook, may dahan-dahang kumakalat na likidong maitim, amoy bulok na parang mula sa isang bagay na matagal nang naagnas. Hindi niya nakinaya. Tumakbo siya palabas ng bahay, ngunit sa bawat hakbang niya, tila lumalayo ang pinto. Para bang pinaglalaruan siya ng mismong bahay. Nagsimula siyang humikbi, sinusubukang isigaw ang pangalan ng kanyang kapatid. Ngunit walang tinig na lumalabas sa kanyang bibig. Hindi siya makapagsalita. Sa isang iglap, biglang lumakas ang tunog ng hangin. Umuga ang mga bintana at pumutok ang ilaw ng kanyang flashlight. Nagdilim ang paligid. At sa kadiliman, sa harap niya, may lumitaw na isang figurang matangkad, payat at nakayuko. Hindi nito ipinapakita ang mukha nito, ngunit daman niya ang nakapapasong tingin nito sa kanya. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, naranasan niya ang takot na hindi maipaliwanag. Hindi dahil sa itsura ng nilalang, kundi dahil sa isang simpleng bagay. Sa pagitan ng katahimikan, narinig niya ang isang bagay na hindi dapat niya marinig. Matagal na kitang hinihintay, Eliza. Ang tinig nito ay mababa, puno ng pangungulila. Ngunit may kung anong pangilabot sa bawat bigkas ng kanyang pangalan. Parang wala itong pinagmumulan. Parang mismong paligid niya ang nagsalita. Sa kanyang mga paa, may malagkit na likidong dumaloy, parang bumabalot sa kanya. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit tila may humihila sa kanya pababa. Napasigaw siya, ngunit walang tunog na lumabas. Nagsimula siyang lumaban, pinilit niyang iangat ang kanyang mga paa. Ngunit habang ginagawa niya ito, lalo siyang hinahatak pababa ng likido. Mula sa gilid ng kanyang mata, may nakita siyang gumagalaw sa madilim na sulok ng bahay. Isang anino, gumagapang papalapit sa kanya. At sa huling segundo, bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman, narinig niya ang isang huling bulong, isang pangakong bumalot sa kanyang isipan. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa, susunod sila. Sa katahimikan ng gabi,
Lumalangit-ngit ang mga sahig sa lumang bahay na pinasok ni Eliza. Ang dampi ng hangin ay parang may gustong bumulong sa kanya. Pero wala siyang naririnig kundi ang mahina niyang paghinga. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng maiitim na ulap, nag-iiwan ng kakaibang liwanag sa loob ng bahay. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay humalo sa malamig na simoy ng hangin. Nagpapahirap sa kanya upang huminga ng malalim. Kanina pa siya nakakaramdam ng bigat sa dibdib mula nang makapasok siya rito. Ang bahay na ito, ayon sa mga matatanda sa baryo, ay hindi dapat pasukin. Ngunit hindi siya naniniwala sa sabi-sabi, hindi hanggang sa mismong sandaling iyon. Ang kanyang mga daliri ay naglalandas sa lumang hapag. Ramdam ang gaspang ng kahoy na tila may maliliit na ukit. Nang tingnan niya ito sa mahina niyang flashlight, nakita niyang may nakaukit na mga salitang hindi niya maunawaan. Para silang punit-punit na titik, paikot-ikot na parang hindi likha ng normal na kamay. Napalunok si Eliza. May malamig na hangin na dumampi sa batok niya, ngunit hindi gumagalaw ang mga kurtina. Hindi iyon normal. Napalingon siya sa kaliwang bahagi ng bahay. Isang malaking aparador ang nakatayo roon, tila naghihintay na may magbukas dito. Hindi niya gustong lapitan ito, pero parang may puwersang nagtutulak sa kanya. Isa-isang lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib habang dahan-dahan siyang lumalapit. Sa labas, may mga yapak na tila naglalakad sa basang putik. Hindi niya ito naririnig. Ngunit kung may sino mang nakatayo sa tapat ng bahay, makikita nilang may dumadaang anino sa malabong salamin ng bintana. Ngunit walang ibang tao rito. Wala. Maliban kay Elisa. Bumalik ang tingin niya sa aparador at sa pagitan ng lamat sa kahoy, may nakita siyang kumikislap na bagay. Nilapit niya ang kamay niya rito. Nanginginig, ngunit determinado. Ngunit bago niya ito mahawakan, may naramdaman siyang malamig na paghinga sa kanyang tainga. Napapitlag siya at lumingon, ngunit wala namang tao sa likod niya. Napalunok siya at biglang may humawak sa kanyang balikat. Sa sobrang takot, napasigaw siya at napaatras. Tumama ang likod niya sa dingding. Pinakiramdaman niya ang paligid, ngunit wala siyang ibang makita kundi ang nakabukas na aparador. Hindi niya ito binuksan, hindi niya ito ginalaw. Pero ngayon, nakanganga ito, animoy inaanyayahan siyang sumilip sa loob. Sa kabila ng takot, hindi niya napigilang lumapit. May isang lumang kahon sa loob, balot ng pulang tela na tila may bahid ng pinatuyong dugo. Nanginginig niyang inilapit ang kamay niya dito at dahan-dahang tinanggal ang tela. Isang lumang notebook ang laman. Ang balat nito'y tila yari sa punit-punit na balat ng hayop. Nang buksan niya ang unang pahina, isang pangalan ang nakasulat sa duguang tinta, pangalan niya. Eliza. Napasinghap siya at naitapon ang notebook, ngunit sa pagbagsak nito sa sahig, tumunog ito na parang bumagsak sa tubig. Hindi na siya huminga. Paano nangyari iyon? Napatingin siya sa sahig. Tuyo ito, ngunit sa ilalim ng notebook, may dahan-dahang kumakalat na likidong maitim, amoy bulok, na parang mula sa isang bagay na matagal nang naagnas. Hindi niya nakinaya. Tumakbo siya palabas ng bahay, ngunit sa bawat hakbang niya, tila lumalayo ang pinto. Para bang pinaglalaruan siya ng mismong bahay. Nagsimula siyang humikbi, sinusubukang isigaw ang pangalan ng kanyang kapatid. Ngunit walang tinig na lumalabas sa kanyang bibig. Hindi siya makapagsalita. Sa isang iglap, biglang lumakas ang tunog ng hangin. Umuga ang mga bintana at pumutok ang ilaw ng kanyang flashlight. Nagdilim ang paligid. At sa kadiliman, sa harap niya, may lumitaw na isang figurang matangkad, payat at nakayuko. Hindi nito ipinapakita ang mukha nito, ngunit dama niya ang nakapapasong tingin nito sa kanya.
At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, naranasan niya ang takot na hindi maipaliwanag. Hindi dahil sa itsura ng nilalang, kundi dahil sa isang simpleng bagay. Sa pagitan ng katahimikan, narinig niya ang isang bagay na hindi dapat niya marinig. Matagal na kitang hinihintay, Eliza. Ang tinig nito ay mababa, puno ng pangungulila, ngunit may kung anong pangilabot sa bawat bigkas ng kanyang pangalan. Parang wala itong pinagmumulan, parang mismong paligid niya ang nagsalita. Sa kanyang mga paa, may malagkit na likidong dumaloy, parang bumabalot sa kanya. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit tila may humihila sa kanya pababa. Napasigaw siya, ngunit walang tunog na lumabas. Nagsimula siyang lumaban. Pinilit niyang iangat ang kanyang mga paa. Ngunit habang ginagawa niya ito, lalo siyang hinahatak pababa ng likido. Mula sa gilid ng kanyang mata, may nakita siyang gumagalaw. Sa madilim na sulok ng bahay, isang anino, gumagapang papalapit sa kanya. At sa huling segundo, bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman, narinig niya ang isang huling bulong, isang pangakong bumalot sa kanyang isipan. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Susunod sila. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng ingay. Parang nilamon ng dilim ang bawat tunog sa paligid. Naramdaman ni Eliza ang malamig at madulas na likidong bumabalot sa kanyang mga paa. Patuloy siyang hinihila pababa. Pilit niyang idinidiin ang kanyang mga palad sa sahig. Sinusubukang gumapang paatras. Ngunit parang nawawala ang kanyang lakas sa bawat saglit na lumilipas. Hindi niya alam kung ilang segundo o minuto siyang naipit sa bangungot na ito. Ngunit may isa pang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Sa malabong gilid ng kanyang paningin, may isa pang anino na gumagalaw sa kabilang bahagi ng bahay. Hindi ito ang matangkad na figurang nakatayo sa harapan niya. Isa itong bagay na gumagapang. Ang mga galaw nito'y putol-putol. Parang hindi sanay sa sariling katawan. Napalunok si Eliza. Hindi lang siya ang narito. May iba pang nilalang na gumagalaw sa madilim na sulok ng bahay. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang mukha. At sa loob ng isang iglap, bumagsak ang isang lumang larawan mula sa dingding. Tumama ito sa kanyang balikat at dumulas pababa sa kanyang kandungan. Nanginginig niyang kinuha ito at sinipat ang madilim na imahe sa lumang papel. Isang larawan iyon ng isang pamilyang hindi niya kilala. Isang lalaki, isang babae, at isang batang may malalaking mata na walang ekspresyon. Ngunit ang mas ikinatindig ng balahibo niya ay ang nakasulat sa likod nito. Mahal kita, Eliza. Matagal kitang hinintay. Napaatras siya. Muntik nang mahulog, nang tuluyan sa lagkit ng madilim na likido. Sino ang sumulat nito? At bakit nandito ang pangalan niya? Hindi niya kayang huminga ng maayos. Ang figurang nakatayo sa harap niya ay bahagyang gumalaw, at ang figurang gumagapang sa sulok ay unti-unting lumapit. Para silang sabay na inaabot siya, parang may iisang layunin, ang kunin siya, ang gawing bahagi ng kung anuman ang nakatali sa bahay na ito. Sa isang desperadong hakbang, inabot niya ang lumang aparador at hinatak ang pinto nito. Umaasang may mahahawakan siyang kahit ano upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit sa halip na kahoy, na dingding, ang loob ng aparador ay tila isa pang silid. Mas madilim, mas malamig, at may mas matinding amoy ng nabubulok. Isang mahina, pabulong na tinig ang lumabas mula rito. Halos hindi marinig, ngunit sapat upang mapanginig siya hanggang sa buto. Buksan mo ang pinto, Eliza. Kasama ka namin. Sa sobrang takot, ibinalibag niya ang pinto ng aparador at mabilis na bumalik sa pinto ng bahay. Ngunit sa sandaling humakbang siya palabas, napansin niyang hindi na yun ang parehong pintuan na kanyang dinaanan. Sa halip, isa itong bagong pasilyo. Mas mahaba,
mas madilim, at may maliliit na pinto sa magkabilang gilid. Wala na siya sa lumang bahay. Para bang nilamon siya ng mismong lugar, dinala sa ibang bahagi ng bangungot na hindi niya naunawaan. Nagsimulang magpumiglas si Eliza, ngunit ang kamay na nakahawak sa kanya ay hindi ordinaryo. Malamig ito, parang yari sa anino. Ngunit ramdam niya ang matalim na hapde sa kanyang balat, na para bang hinihigop ang init mula sa kanyang katawan. Napasigaw siya, pero ang tunog ay parang nalunod sa kapal ng dilim sa paligid niya. Habang pilit niyang kinakalas ang pagkakahawak sa kanya, napansin niyang ang mga pintuan sa magkabilang gilid ng pasilyo ay dahan-dahang bumubukas isa-isa. Mula sa loob ng bawat silid, may lumilitaw na mga figura. Hindi ganap na tao, hindi ring ganap na anino. Napuno ng malamig na bulong ang hangin. Hindi na niya maintindihan kung alin ang nanggagaling sa paligid at alin ang tumatakbo sa kanyang isip. Eliza? Eliza ... Paulit-ulit nilang sinasambit ang kanyang pangalan na parang musika mula sa isang sirang plaka. Sa huling puwersang natitira sa kanya, hinablot niya ang lumang larawan na nasa kanyang bulsa at itinaas ito. Hindi niya alam kung bakit, pero may isang bahagi sa kanya ang nagsasabing ito ang susi. Nang mapatingin ang mga nilalang sa larawan, isang matinis na hiyaw ang pumuno sa pasilyo. Ang figura sa kanyang harapan ay biglang umatras. Ang mahigpit na kapit sa kanyang braso ay lumuwag. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya nagdalawang isip. Tumakbo siya palayo, walang pakialam kung saan siya makarating, basta't makalayo lamang siya sa lugar na ito. Tumakbo siya hanggang sa marating niya ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Napuno ng kaba ang kanyang dibdib, pero wala siyang ibang pagpipilian kundi buksan ito. Sa sandaling pinihit niya ang seradura, isang malakas na puwersa ang tila humigop sa kanya paloob. Napapikit siya, ramdam ang malamig na hangin na bumalot sa kanya. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, nasa loob na siya ng isang pamilyar na silid, ang kanyang sariling kwarto. Nanginginig siyang napahawak sa kanyang dibdib, pilit inaalala kung paano siya nakabalik. Ang lumang larawan ay nasa kanyang kamay pa rin, ngunit ngayong malinaw na ang ilaw, napansin niyang nagbago ang larawan. Mula sa salamin sa tapat ng kanyang kama, isang boses ang marahang bumulong. "Matagal ka na naming hinihintay, Eliza." Disclaimer: nang subukan ni Eliza na umatras, lalong humigpit ang pagkakahawak ng malamig na kamay sa kanyang braso. Para itong bakal na lumulubog sa kanyang balat, nagiiwan ng matinding kirot at kilabot na gumapang mula ulo hanggang paa. Napasigaw siya, ngunit ang kanyang tinig ay tila nalunod sa bigat ng katahimikan sa paligid. Walang sagot, walang kahit anong tunog, kundi ang mabagal na paghinga ng kung anong nasa likod ng pinto. Sa kanyang desperasyon, hinila niya ng buong lakas ang kanyang braso, at sa isang iglap napakawalan niya ang kanyang sarili. Ngunit hindi iyon ang kanyang ikinagulat. Ang kamay na humawak sa kanya ay bumagsak sa sahig, parang nalaglag na sanga ng isang patay na puno. Ngunit kahit hiwalay na ito sa katawan, gumagalaw pa rin ito, gumagapang paakyat, patungo sa kanyang paa. Napaatras siya, pinilit na hindi sumigaw, ngunit hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Sa dulo ng pasilyo, ang mataas na figura ay hindi gumagalaw, ngunit tila palapit ito sa bawat saglit, kahit hindi ito lumalakad. Ang mga pintuan sa magkabilang gilid ay unti-unting bumukas, isa-isa, animoy may mga matang nakasilip mula sa kadiliman sa loob. Nararamdaman niya ang mas lumalalim na ginaw, na parang bumabalot sa kanya ang kamatayan mismo. Tumakbo siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit ang tanging mahalaga
ay makalayo sa anino sa dulo ng pasilyo at sa mga kamay na sumusunod sa kanya mula sa madidilim na silid. Ang kanyang mga yapak ay kumakalampag sa sahig. Ngunit kahit gaano siya kabilis, pakiramdam niya ay hindi siya umaalis sa lugar. Para bang umiikot lamang siya, paulit-ulit na bumabalik sa parehong pasilyo. Hanggang sa isang pintuan sa kanyang kaliwa ang biglang bumukas ng malakas. Isang hangin na may kasamang bulok na amoy ang sumalubong sa kanya, kasabay ng isang mahina ngunit pabulong na pagtawag sa kanyang pangalan. Eliza? Napapikit siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi. Hindi siya papasok. Hindi niya kayang makita kung anong nasa loob. Ngunit sa isang iglap, isang malakas na puwersa ang humila sa kanya paloob. Napasigaw siya, ngunit agad na nawala ang kanyang tinig sa pagdilim ng kanyang paligid. Bumagsak siya sa sahig, ang malamig at basang kahoy ay dumikit sa kanyang balat. Pagkadilat niya, hindi na siya nasa pasilyo. Ang lugar na kinaroroonan niya ay mas masikip, mas madilim. May naririnig siyang mahihinang pag-iyak mula sa isang sulok. Pilit niyang inaninag ang anino sa dilim at doon niya nakita isang batang babae nakaupo sa sahig. Ang buhok ay nakatakip sa kanyang mukha. Nakasuot ito ng lumang damit, punong-puno ng putik at tila may bahid ng dugo. Nanginginig ang kanyang mga balikat habang umiiyak. Ngunit nang magsalita ito, tumayo ang balahibo ni Eliza. Huwag kang lumingon. Huwag mong tingnan siya. Mahina at pabulong ang boses ng bata. Ngunit may halong desperasyon. Hindi gumalaw si Eliza. Hindi siya huminga. Ngunit kahit hindi siya lumingon, naramdaman niya ito. May isang bagay sa likod niya. Naroon lamang ito, nakatayo, naghihintay. Dahan-dahan niyang pinikit ang kanyang mga mata, umaasang mawawala ang presensya, ngunit lalo niyang naramdaman ang malamig na hininga sa kanyang batok. Napakapit siya sa sahig, pilit na nilalabanan ang takot, ngunit hindi niya kayang kumilos. Parang nakapako ang kanyang katawan sa lupa. Alam niyang nandito ka na, muling bulong ng bata. At tanghali niya, narinig ang pinakanakakikilabot na tunog. Isang mahaba, mabagal na buntong hininga mula sa likuran niya. Para itong hininga ng isang nilalang na matagal nang naghihintay, matagal nang uhaw sa presensya niya. Hindi niya nakaya. Sa isang iglap, sumugod siya sa pintuan, hindi na nagdalawang isip kung saan ito patungo. Mabilis siyang lumabas. Sinara ito sa kanyang likuran at huminga ng malalim. Ngunit nang mapagtanto niya kung nasaan na siya, lalo siyang nanlumo. Bumalik siya sa pasilyo. Ngunit ngayon, hindi na ito tulad ng dati. Ang mga dingding ay hindi na kahoy. Parang laman ng isang buhay na nilalang, humihinga at gumagalaw. Ang sahig ay basa at madulas. Parang nilalakad niya mismo ang loob ng isang bagay na hindi dapat umiiral. At sa malayo, hindi na isang figura lamang ang nakatayo. Marami na sila. Dahan-dahan silang lumalapit. At lahat sila walang mukha. Isa lang ang alam niya. Hindi na siya maaaring tumakbo. At sa kanyang likuran, isang malamig na kamay muli ang humawak sa kanyang balikat. Isang bulong ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi mula sa kung anong nasa paligid niya, kundi direkta sa loob ng kanyang utak. Oras mo na. Naririnig ni Eliza ang sariling paghinga. Mabilis, mababaw, puno ng takot. Ang malamig at matigas na kamay sa kanyang balikat ay nagpadala ng matinding kilabot sa kanyang katawan. Nanginginig niyang ibinaba ang tingin at halos mawalan siya ng ulirat sa kanyang nakita. Hindi ito kamay ng ibang nilalang. Ito ay kanyang kamay. Ngunit hindi normal. Ang balat nito ay tila bulok at patay na. Maputla at puno ng malalalim na punet, habang ang mga kuko ay mahaba at matulis. Hindi niya ito naramdaman bilang bahagi ng kanyang katawan.
ngunit mahigpit ang pagkakakapit nito sa kanyang balikat na para bang may sariling buhay. Pilit niyang inalis ito, ngunit sa tuwing tinutulak niya, mas lalo itong dumidiin sa kanyang balat. Isang malamig na haplos ang lumukob sa kanyang likuran. At kasabay nito, ang mga faceless na nilalang sa paligid niya ay nagsimulang gumalaw. Hindi normal, kundi parang pinipilipit ang kanilang mga katawan ng isang puwersang hindi nakikita. Ang kanilang mga ulo ay sabay-sabay na tumagilid, nakikinig sa isang bagay na hindi niya marinig. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang lumambot, tila isang nabubulok na sahig na handa siyang lamunin anumang sandali. Sa dulo ng pasilyo, isang lumang salamin ang nakakiling sa dingding. Ang ibabaw nito ay may manipis na ulap ng alikabok at basag-basag na tila nasaktan na ng panahon. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot ay kung ano ang nasa loob ng refleksyon. Hindi ito si Eliza. Isa itong bagay na kahawig niya, ngunit may masyadong malalaking mata na parang walang kaluluwa. Isang bibig na masyadong mahaba na parang hindi ito itinakda para magsalita, kundi parang umisi sa walang hanggang pagdurusa. Ang kanyang refleksyon ay dahan-dahang lumapit sa salamin, sumasabay sa bawat galaw niya, ngunit alam niyang hindi iyon siya. Alam niyang may ibang nakatingin sa kanya mula sa loob ng refleksyon. Sinubukan niyang tumakbo pabalik, ngunit ang kanyang mga paa ay lumulubog sa sahig na parang isang madilim at malagkit na putik. Ang bawat paghakbang ay parang mas lalo siyang hinihila pababa, habang ang kanyang katawan ay nagsimulang mawala ng kontrol. Ang mga nilalang sa paligid niya ay lumapit ng lumapit. Ang kanilang mga kamay ay unti-unting umaabot sa kanya. Narinig niya ang isang mahinang hagik mula sa kung saan, isang tunog na parang nanggagaling sa loob ng kanyang ulo. Sa huling sandali, nagawa niyang hilahin ang sarili niya mula sa sahig at tumakbo, papunta sa pintong pinakamalapit sa kanya. Sa halip, nasa loob pa rin siya, ngunit hindi na ito ang parehong bahay. Ang paligid ay puno ng lumang muwebles na natatakpan ng puting tela, at ang hangin ay amoy amag, dugo, at nabubulok na kahoy. Sa gitna ng kwarto, may isang mesa. Sa ibabaw nito, isang lumang notebook na may kanyang pangalan sa takip. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinuha niya ito at dahan-dahang binuksan. Ang unang pahina ay punong-puno ng kanyang sariling sulat kamay. Napaatras siya. Ang kanyang dibdib ay puno ng takot. Paano? Sino ang sumulat nito? Bakit ito ang kanyang sulat kamay? Isang malamig na hangin ang sa kanyang batok at sa gilid ng kanyang paningin may gumalaw. Napakapit siya sa mesa, pilit na iniisip kung paano siya makakatakas. Napansin niyang dahan-dahang gumagalaw ang mga telang nakatakip sa mga muwebles. Para bang may mga bagay sa ilalim nito na naghihintay lamang ng tamang sandali upang lumabas. Ang kanyang lalamunan ay natuyuan at ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Dapat siyang umalis dito. Ngayon na. Ngunit ang pinto na kanyang pinasukan ay wala na. Sa halip, isang madilim na pasilyo ang humalili rito. Isang pasilyong tila walang katapusan, puno ng aninong gumagalaw. Sa bawat segundo, ang paligid ay lalong nagiging hindi totoo, parang isang bangungot na hindi niya matakasan. Sa kanyang harapan, may isang figura na dahan-dahang lumitaw mula sa kadiliman. Isa itong babae o hindi. Ang katawan nito ay masyadong payat. Ang balat nito ay parang papel na pilit na pinapalutang ng hangin. Ang mga mata nito ay itim na butas. At ang bibig nito ay bumuka sa isang malawak na ngiti. Ang mga ngipin ay matalim at matitinik. Eliza? Bulong nito sa isang boses na puno ng gutom at pang-aakit. Matagal na kitang hinihintay. Muli niyang sinubukang tumakbo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na gumalaw ang kanyang katawan.
Ang kanyang mga paa ay parang nakakabit sa sahig at kahit anong pilit niyang igalaw ang kanyang mga kamay, nanatili siyang nakapako sa kanyang kinatatayuan. Ang nilalang ay lumapit. Ang bawat hakbang nito ay parang isang pagtibok ng nakakatakot na katotohanan. Wala na siyang ligtas. Sa huling sandali, isang sigaw ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Ngunit walang tunog na lumabas. Ang dilim ay bumalot sa kanya. At ang huling kanyang naalala ay ang malamig na kamay na muling lumapat sa kanyang balikat. Mas mahigpit kaysa kanina. At kayo, ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa ganitong sitwasyon? Sa tingin ninyo, may pag-asa pa ba si Eliza na disclaimer nanginginig ang buong katawan ni Eliza? Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa lumang notebook pero hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Naririnig niya ang mahihinang pag-iyak, pagbulong at ang mga kaluskos sa paligid. Ang mga pader ay gumagalaw, humihinga, para bang buhay ang mismong bahay at gusto siyang lamunin. Sa harap niya, ang sirang salamin ay nagpakita ng refleksyon. Pero hindi na siya ang nasa loob nito. Isa itong masama, baluktot na bersyon niya. Nakangiti ng napakalawak. Ang mga mata ay madilim na butas na tila sumisipsip ng liwanag. Hindi siya gumagalaw. Ngunit pakiramdam ni Eliza ay unti-unti siyang hinihila ng sariling imahe. Wala kang ligtas. Bulong nito? Ang boses ay isang pagsasama-sama ng maraming tinig, mababa, mataas, pabulong, at sumisigaw ng sabay-sabay. Hindi na ito boses ng tao. Napaatras si Eliza, ngunit naramdaman niyang ang mga aninong bumabalot sa kanyang mga paa ay humigpit. Parang mga kadena na dahan-dahang hinihila siya pababa. Sinubukan niyang sumigaw, pero parang nalunod ang kanyang boses sa bigat ng hangin. Ang mga kamay na lumalabas mula sa dingding ay lumapit, umaabot sa kanya. Mga kuko nitong mahahaba at madudumi. Tila matagal nang nagnanais mahawakan siya. Ang kanilang balat ay hindi na balat, kundi parang putol-putol na laman. Bumubulwak ng maitim na likido sa bawat paggalaw. Isang nakasusulasok na amoy ng bulok at dugo ang pumuno sa kanyang ilong. Halos mapaluhod siya sa hilo. Hindi siya maaaring sumuko. Hindi ngayon. Sa isang iglap, hinagis niya ang notebook sa sahig at inapakan ito ng malakas. Pinunit ang mga pahina gamit ang nanginginig na mga kamay. Sa bawat pahinang napupunit, naramdaman niyang lumalakas ang sigaw mula sa aninong bersyon niya sa salamin. Ang mukha nito ay nawala sa pagkakangiti at napalitan ng matinding galit. Ang bibig nito ay bumukas ng napakalawak. Para bang sisigaw ito ng isang bagay na hindi dapat marinig ng kahit sinong buhay pa. Sa desperasyon, pinunit ni Eliza ang huling pahina at biglang yumanig ang buong kwarto. Isang malakas na pagsabog ng hangin ang sumabog mula sa lahat ng direksyon. Tinangay siya at itinapon sa isang sulok. Napaigik siya sa sakit, pero nang idilat niya ang mga mata, nakita niyang nagsimulang matunaw ang mga anino. Unti-unting nawawala ang mga kamay na sumusubok humila sa kanya. Ang salamin ay nabasag ng tuluyan. Ang aninong bersyon niya ay nagkalasog-lasog na parang buhangin na tinangay ng hangin. Naririnig niya ang napunit na mga sigaw. Parang mismong espasyo ng lugar ay sumisigaw sa sakit. Humihingal, gumapang siya papunta sa pinto. Kailangan niyang makaalis. Ang kanyang katawan ay nangangatog, pero ginamit niya ang natitirang lakas upang abutin ang hawakan. Ngunit bago niya ito mabuksan, naramdaman niyang may malamig na hiningang dumaan sa kanyang batok. Isang tinig ang lumabas mula sa kawalan, isang malumanay ngunit puno ng pangako ng kamatayan. Akala mo tapos na? Napalingon siya at sa kanyang harapan ay isang bagong anino. Mas malaki, mas matindi.
Hindi ito isa sa mga faceless na nilalang. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas masama. Hindi na ito bahagi ng bahay. Ito ang tunay na may-ari nito. Ang tunay na dahilan kung bakit siya nandito. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa kadiliman. At ang katawan nito ay parang usok na hindi buo. Ngunit may hugis na nagpapakilala rito bilang isang nilalang na hindi dapat umiiral sa mundong ito. Ang aura nito ay parang lason, dahan-dahang pumapasok sa kanyang baga. Pinapabigat ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang kilabot na gumapang sa kanyang balat, ang malamig na pawis na dumaloy sa kanyang likod. Sa huling sandali bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman, may isang bagay siyang naalala. Isang bagay na nasa notebook, isang linya na hindi niya nabigyang pansin noon. Kapag nakita mo na siya, huli na ang lahat. At doon niya naintindihan. Siya ang susunod. Mabilis siyang umatras. Sinubukang bumalik sa kung saan siya nagmula. Ngunit ang paligid ay muling nagbago. Ang mga pader ay nagdikit-dikit, bumagsak ang mga muwebles, at ang sahig ay naging parang putik na unti-unting lumalamon sa kanyang mga paa. Naririnig niya ang mabibigat na yabag sa likuran niya. Mabagal pero sigurado. Parang isang halimaw na nag-e-enjoy sa bawat segundo ng kanyang paghihirap. Eliza? Tawag ng tinig na puno ng pangaakit, ngunit may kasamang panunuya. Hindi mo na kailangang tumakbo. Napakagat siya sa labi. Pilit na nilalabanan ang nanginginig na kanyang katawan. Isang pintuan ang bumukas sa kanyang kanan. Walang ingay. Walang babala. Isang lagusan patungo sa kadiliman. Ngunit ito lamang ang tanging daan. Walang oras para mag-isip. Tumakbo siya papasok kahit na hindi niya alam kung saan ito patungo. At nang isinara niya ang pinto sa likuran niya, ang huling narinig niya ay ang isang malalim na halakhak. Isang halakhak na hindi na niya malilimutan. Disclaimer, nakatayo si Eliza sa gitna ng wasak na bahay. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin mula sa karanasang hindi niya kailanman inakalang mararanasan niya. Ang kanyang mga kamay ay marumi, puno ng tinta mula sa mga pahinang pinunit niya mula sa notebook. Tila ba ang buong lugar ay natigil sa paghinga, tahimik, ngunit puno ng hindi maipaliwanag na bigat. Ang mga aninong minsang bumabalot sa kanya ay wala na, ngunit sa bawat sulok ng silid, may mga bakas pa rin ng mga kamay. Tila mga nilalang na sinubukang makatakas ngunit hindi nagtagumpay. Ang alikabok ay unti-unting bumabagsak mula sa kisame, parang abo mula sa isang sinunog na alaala. Ang sirang salamin sa dulo ng silid ay hindi pa rin gumagalaw, ngunit may isang bagay na bumalot sa kanyang katawan ng malamig na pangamba. Dahan-dahan siyang lumapit, pilit na pinapakalma ang sariling paghinga. Ngunit nang mapatingin siya sa loob, tumigil ang kanyang puso. Ang refleksyon niya ay nandoon, pero hindi ito siya. Ang bersyon niyang iyon ay nakangiti, malapad ang bibig, at ang madilim nitong mga mata ay hindi kumikislap. Para bang may ibang nilalang sa loob ng salamin, naghihintay. Nakatingin sa kanya na parang isang bagay na hindi pa tapos. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang paraan ng paggalaw nito. Kapag gumalaw si Eliza, hindi ito sumunod. Hindi ito refleksyon, kundi isang bagay na nagmamasid sa kanya mula sa kabilang mundo. Napaatras siya, tinakpan ang kanyang bibig upang pigilan ng isang sigaw. Hindi na niya kayang magtagal pa sa bahay na ito. Kailangan niyang lumabas. Tinakbo niya ang lumang pasilyo. Ang kanyang mga paa ay dumudulas sa alikabok at mga basag na kahoy sa sahig. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit hindi siya maaaring huminto. Binuksan niya ang pinto at halos matumba siya palabas. Ang malamig na hangin ng gabi ay sinalubong siya na parang isang yakap mula sa labas ng bangungot na iyon. Ngunit hindi pa rin siya ligtas.
Habang siya ay nakatayo sa harap ng lumang bahay, napansin niyang tila mas madilim ang paligid. Ang buwan ay nagkukubli sa likod ng makakapal na ulap, at ang hangin ay puno ng mga mahihinang bulong. Hindi na kasing lakas ng kanina, ngunit naroon pa rin. Para bang ang mismong bahay ay nagbabantay pa rin sa kanya, kahit hindi na siya nasa loob nito. Ang hangin ay lumamig, mas malamig kaysa dapat sa isang ordinaryong gabi. Ang kanyang hininga ay lumabas bilang usok sa hangin, isang patunay na ang lamig na bumabalot sa kanya ay hindi likas. May ibang presensya sa paligid. Humakbang siya paatras. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Dapat niyang iwanan ang lugar na ito. Dapat siyang tumakbo palayo at huwag nang bumalik kailanman. Pero bago siya tuluyang makatalikod, naramdaman niya ang isang malamig na dampe sa kanyang balikat. Para itong isang kamay, isang bagay na hindi dapat naroon. Napalingon siya, ngunit walang tao. Ang kanyang katawan ay halos bumagsak sa takot. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang niyapos niya ang sarili. Pilit pinapakalma ang lumalakas na tibok ng kanyang puso. Ang bahay ay tahimik. Ang paligid ay walang galaw. Ngunit alam niyang hindi siya nag-iisa. Hindi kailanman siya magiging ligtas. Sa isang huling sulyap sa bahay, nakita niya ang isang anino sa sirang bintana. Hindi ito gumagalaw. Ngunit ramdam niya ang titig nito sa kanya. Isang hindi maipaliwanag na kilabot ang bumalot sa kanyang katawan. Parang isang lamig na dahan-dahang gumagapang sa kanyang gulugod. Sinubukan niyang tumalikod, pero hindi niya maalis ang pakiramdam na may nakatitig sa kanya mula sa madilim na siwang ng bintana. Isang paalala na hindi pa tapos ang lahat. Bago siya tuluyang umalis, may narinig siyang bulong. Hindi mula sa loob ng bahay, kundi mula sa kanyang likuran. Isang malamig, pabulong na tinig. Hindi mo ako matatakasan. Tumakbo siya. Pilit na nilalabanan ang sariling sigaw. Hindi siya lumingon. At sa kadiliman ng gabi, sa likod ng nakatiwangwang na bahay, may isang nilalang na nakangiti. Isang aninong hindi natitinag. Tahimik na naghihintay. Nakatingin sa kanya, na parang alam nitong sa huli. Babalik siya. Prompt for image generation. Eliza stands alone in the ruins of the haunted house, her face pale and exhausted, her hands covered in smudges of ink from the torn notebook. The air around her is unnaturally still, yet the shadows in the corners seem to pulse as if watching her. The faceless entities are gone, but faint handprints remain on the walls, as if they had once clawed to escape. The broken mirror still sits in the corner, reflecting not Eliza, but the grinning monstrous version of herself, watching, waiting. In the distance, the faint sound of whispered voices lingers, as if the house itself is breathing its final words to her. Now, I'll continue the story's resolution in Tagalog